tayo muli ay magkakaroon ng talakayan sa Araling Panlipunan 10, Kontemporaryong Issue. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw na ito, tayo muna ay magbabalik-aral. Naririto ang ating panuto. Batay sa nakaraang aralin, tukuyin kung anong termino sa pag-aaral ng disaster management ang ipinapakita ng mga sumusunod na larawan. Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno sa notebook sa Araling Panlipunan 10. Mag-aaral, handa na ba ang lahat? So mangyaring kunin na po ang notebook para sagutan ang ating balik-aral. Bilang 1, naririto po ang larawan. So pakitingnan pong mabuti batay sa ating talakayan, tukuyin kung anong larawan o termino ang ipinapakita nito. Naririto po ang ating pagpipilian. Risk, resilience, vulnerability, and natural hazard. So makikisulat na po ang inyong sagot. Para sa bilang 2. Para sa bilang 2, naririto po ang larawan. Ito naman po ang pagpipilian. Risk, resilience, vulnerability, and natural hazard. Makikisulat po ang inyong sagot sa inyong notebook. Para sa ikatlong larawan, naririto po ang larawan natin. At ito naman po ang pagpipilian. Risk, resilience, vulnerability, and natural hazard. Para sa ika-4 na larawan, naririto po ang pagpipilian. Risk, resilience, vulnerability, and natural hazard. Makikisulat na po ang inyong sagot. Para sa panlimang larawan, naririto po ang pagpipilian. Disaster, resilience, natural hazard, and anthropogenic hazard. Makikisulat na po ang inyong sagot. Ito po ay atin na lang chechikan kapag nagkaroon na po kayo ng pasok. So ngayon po ay nakatapos na tayo para sa ating pagbabalik-aral. Dadako na po tayo para simulan ang ating aralin ngayong araw na ito. So ang title po ng ating aralin, ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. Nakilala rin po sa tawag na National Disaster Risk Reduction and Management Framework. Dalawang pangunahing layunin ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Number 1, ang hamon na dulot ng mga kalamidad at hazard ay dapat pagplanuhan at hindi lamang haharapin sa panahon ng pagsapit ng iba't ibang kalamidad. At number 2, mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan upang mabawasan ang pinsala at panganib na dulot ng iba't ibang kalamidad at hazard. Ang mga nabanggit po na dalawang layunin ay kasama sa mga naging batayan sa pagbuo ng tinatawag nating Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework o PDRRMF. So naririto po ang nilalaman ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework natin. So ito po yun na tinatawag din National Disaster Risk Reduction and Management Framework. So nandiyan po ang risk factors, safer, adaptive, and disaster-resilient Filipino communities towards sustainable development. So nandiyan po ay pinapakita po sa ating framework ang mga iba't ibang kailangan, prevention and mitigation, preparedness, response, rehabilitation, and recovery. Natatalakayin din po natin ito sa mga susunod na aralin para mas maliwanag po sa inyo ang nilalaman ng framework. So, ipinapakita ko lang sa inyo yung kabuuan na framework
ng National Disaster Risk Reduction. So, dako na po tayo sa susunod. So, binibigyan diin ng National Disaster Risk Reduction Framework ang pagiging handa ng bansa at mga komunidad sa panahon ng mga kalamidad at hazard. Sa pamamagitan nito, ang pinsala sa buhay at ari-arian ay maaaring mapababa o maiwasan. Kaya naman, isinagawa po natin itong National Disaster Risk Reduction and Framework upang sa ganun, mabawasan na po ang mga napipinsalang mga buhay natin, saka yung mga ari-arian. Kasunod po, isinusulong din po ang PDRM framework ang kaisipan na ang paglutas sa mga sulit hamong pangkapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng ating pamahalaan, gaya nung nasa unang dalawang layunin ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. So dinagdagan po ito sa PDRRMM framework. So naririto po yung karuktong. So ang mga proseso sa pagbuo ng isang disaster management plan ay dapat na produkto ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng, so nandiyan po ang ating pamahalaan, mga private sector, business sector, non-governmental organizations or NGOs, at higit sa lahat ng mga mamamayang naninirahan sa isang partikular na komunidad. Sa madaling salita, tulad nga po nung sa nauna, dapat po hindi lamang pamahalaan, lahat po sa sektor ng lipunan ay magtutulungan para sa ganon, maging handa tayo sa mga disaster na darating sa mga darating na panahon. So pag pinagsama-sama po ang ganitong proseso, ay tinatawag po ito na Community-Based Disaster and Risk Management o CBDRM, na mas tatalakayin pa po natin sa susunod na aralin 4 natin sa AP. So dako na po tayo sa kasunod. Sa kasalukuyan po, isinusulong rin ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Community-Based Disaster and Risk Management Approach sa pagbuo ng mga plano at polisiya sa pagharap sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran. So yan po ang kabuuan ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework na kung saan nakapokus po sa pamahalaan at sa iba't ibang mga sektor ang pagtutulungan para makabuo ng mga plano sa mga suliranin at hamong pangkapaligiran sa pamamagitan po ng Community-Based Disaster and Risk Management Approach na magtutulungan po ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lamang ang pamahalaan. So ngayon, dadako na po tayo sa ating aralin upang matingnan kung naunawaan ang aking mga i-discuss ngayong araw na ito. So mangyari lamang po, makinig mabuti at kunin ang inyong kwaderno sa Araling Panlipunan 10. So gawain. Basahin ang magkakatapat na pahayag. Lagyan ng plus sign ang maliit na kahon na katabi nito kung ang salita ay naaayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Framework. Ilagay naman ang minus sign kung wala. Kopyahin ang pahayag sa notebook bago sagutan. So ang gawain pong ito ay sasagutan niyo muna sa notebook at check-checkan na lang po natin pag nagkaroon na tayo ng pasok. So naririto po ang ating mga pahayag na isusulat nyo rin sa notebook. So, nandyan po ang pagkaplano sa pagharap sa kalamidad. Ang katapat po niyan ay pagharap sa kalamidad tuwing mararanasan ito. Sa madaling salita, kung sa unang tapat po sa kanan natin ang isinulat nyo ay plus sign, so syempre dun sa kalapit, yung kabaliktaran naman ito, yung minus sign. So, nandyan po, makikibasa na lang, then saka sagutan. So, may mga box po dyan, dun yung ilalagay. So, dito sa box na to, kung plus sign ba siya, or minus sign, o dun sa katapat niya, ito ba ang plus sign, or minus sign. So, yun lamang po, ang kabuuan natin na tinalakay sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework. So, makita-kita po ulit tayo sa susunod na aralin natin sa Araling Panlipunan 10. So, salamat sa inyong pakikinig.